Hello. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Salamat po sa yung salita na binigay sa akin. Nakapag-prepare po ako at hinihiling ko sa lahat po ng aming pag-uusapan, Lord. Wala pong ibang maitataas kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Linisin mo po ang bawat isa at naway maghari ka, Panginoon, sa pananambahang ito. Hinihiling po namin na pagsama ng iyong banal na Espiritu at samahan mo po ang Panginoon, ang iyong mga anak. Personally, Panginoon. Marami pong salamat. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. It's officially first Sunday of 2024. Pakitingnan mo naman yung katabi mo, harap-likod. Tumaba ba? Tumaba ba yung muka? Ayan. Tapos paki-high five. Happy New Year. Natanong ko kung tumaba kasi dumaan yung mga holiday. Of course, alam nyo na, spaghetti, may lechon, salad. May salad pa sa rep. Pengin naman eh. Ganito, naobserbahan ko po kasi ngayon, kahit sa mga balita, mga palabas, ang trend ngayon dahil kakapasok lang ng taon, yung mga year. Alam niyo po ba yung mga year? Year of the ox, year of the horse. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang year of the horse? Ayun. Meron pa yung feng shui. Diba? Tapos, pagpasok ko sa opisina, yun ang pinag-uusapan actually, January 2, yun ang pinag-uusapan. Tanong sa akin, ng boss ko, Mark, kasi tawag sa akin sa office Mark eh. Anong year mo? Sabi ko, boss, hindi ko alam eh, pero 1997 yung kapanganakan ko. Year of the ox ka. Binasa. Ito ang sabi, iwasan mo ang mga ganitong bagay, baka magka-problema ka. So, ibig sabihin, nakatala na, no? Para pala gumanda yung future ko, kung susundin ko yun, meron nakasulat. So, yan yung mga trend ngayon. Okay? Pero actually, ang pag-uusapan natin, dahil nga New Year, hindi naman to tungkol sa new beginning, no? Pero kanina na-appreciate ko yung kanta. Tuwan-tuwa ako doon sa yung puso ko, yung may bagong simula, may bagong kabanata, no? Parang ang ganda pakinggan. Pero bago natin pag-usapan yung title, actually banggitin ko na yung title, pero bago natin tuloy-tuloy yan, meron lang ako isang games na ipapalaro sa lahat sa atin. Okay? Ang title ng pag-uusapan natin ay The Qualified. Qualified. Isang games, no? Pero games. Marami naman to, 5 to pala, 5. Sino rito pamilyar sa mga tagline? Tagline ng mga company, no? Kasi sa Converge, kung di nyo na alam, ang tagline ng company namin, to fiber power the Filipino nation. Ayan. Pero meron ditong mga tagline na ibabanggitin ko o ipa-flash sa screen, papahulaan ko sa inyo. Ang makakahula, may premyo kay Pastor Jello. Ayan. Okay? Sige, paki-flash natin yung una. Oy. Pakagaling mo. We find ways. Sige, tingnan natin kung tama. BDO daw. BDO. We find ways. Next. Bida ang saya. Ay, Jello, ang daming nakakalam. Bida ang saya sa Jollibee. Ang lupit. Ito, teka lang, bago natin i-flash to. Ito, hindi ko alam kung pamilyar pa kayo rito. Hindi kasi to ganun ka pamilyar, salo na sa mga youth eh. Sige, paki-flash natin. The quality you can trust. Sige, sino makakahula? Kay Jojo naman may premyo yan. Sige. The quality you can trust. Bago natin ilabas, teka lang Meron? Eurotex. Malapit. Okay. Kasi, yung brand nito, mas kilala sa sa kanta yung habang buhay, ang sayo'y maghihintay. Boysen. Sige nga, tingnan natin kung Boysen. Boysen, the #1 paint.
The quality you can trust. Okay. Next, sige, next. 5 lang to next. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang galing natin, Mira. Sige, next. Pakita natin kung ano yung sagot dyan. Family rubbing alcohol. Ang galing mo. Last. Sige, last. Ang sarap ng feeling mo. Ay, ang galing. Ang galing nun Rebisco. Ang sarap ng feeling mo. Okay. Lahat ng nanalo, punta na lang mamaya doon. Okay? Ganito. Bakit ko yan pilinas dyan? Hindi naman tukol dyan yung pag-uusapan natin. No? Pero just to give you background, bakit ginagawa yan ng mga company? Bakit sila naglalagay ng tagline? Kasi piniplease nila tayo, mga customer. Piniplease nila tayo para sila maging qualified sa perspective o doon sa hinahanap natin. Okay? Yung BDO pala, maraming paraan na ginagawa. Baka maging qualified to sa kailangan kong bangko. Kaya meron silang tagline Sino na po rito nakapagtrabaho na kahit isang beses sa buhay niya? Hindi pa nakapagtrabaho. Nakapag-apply na. Sino rito nakagawa na ng resume? Taas ang kamay. Dami. Sa resume po kasi may HR dito. Anong nilalagay natin pag mag-a-apply tayo sa trabaho? May tagline din tayo sa sarili natin di ba? Nakalagay. Flexible. A team player. Ganon. Amenable to work on Sundays. May naglalagay ba ng ganun dito? O kaya, meron pang, ano ba yung nilalagay karamihan? Can adapt to a fast-paced environment. Ganun no? So, bakit natin ginagawa yon? Kasi nag-a-apply tayo to please the hiring team. Or literally to please the owner itself nang ina-applyan natin, yung employer. Para qualified ka. Tama? Ngayon, ito ang tanong ko. Tingin kayo lahat sa akin. Paano kung si Lord, hahanapan tayo today, hahanapan tayo lahat ng resume. Sabi ni Lord, mga anak, gumawa kayo ng resume, gumawa kayo ng tagline sa sarili nyo para ma-please nyo ako. Ano kayang ilalagay nyo? MJ, the preacher. Ganun ba? Joel, asano pa, pastor. Ganun ba yan? O kaya, Ray Santos, pastor. Ano kayang ilalagay natin sa mga resume natin kung kay Lord natin ipapasa? At magiging qualified ba tayo? Makakapasok ba tayo sa qualification? Kaya ako to natanong, kasi sa Bible, sa Mateo, yung mga alagad, tinanong nila mismo si Jesus Christ kung paano sila magiging qualified. At actually, mas masahol pa nga yung gusto nilang mangyari. Ang tanong nila, sino yung greatest? Okay? So, ang title na pag-uusapan natin is The Qualified. Makikita natin yung verse natin sa Mateo chapter 18, verse 1 to 5. Sige, paki-flash natin. Pag tinignan nyo po yan sa Bible nyo, ang title niya doon, Sino ang pinakadakila? Okay, Mateo 18, verse 1 to 5. Basahin ko po. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Grabe yung tanong, no? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Next slide. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Okay, ito po yung Matthew 18 verse 1 to 5, ang title niyan, sino ang pinakadakila? No? Kung mapapansin nyo, ang mga alagad nagtanong kay Jesus Christ, Panginoon, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Bakit ba nila yung tinanong? No? So just to give you a background, no, meron akong background dito na ginawa. Yan, so bago sa akin to kasi na-influensyahan ako ng mga ano natin. Yan. Sa background, sabi diyan, una,
bakit sila na-came up dun sa tanong na yon o bakit nagkaroon ng Matthew 18 verse 1 to 5. Ang sabi diyan, the disciples had been arguing which among them might be the greatest. Sabi sa Lucas yan, kung titignan niyo yan sa Lucas 9 verse 46, ganito pala yung pinagdadaanan ng mga disciple. Nagkakaroon sila ng argue, sino sa kanila kung yung pinaka-greatest. Ibig sabihin, mayroong competition na nangyayari sa mind nila. Parang, hindi ko alam kung paano nila pinag-uusapan yan, kung paano yan sinasabi on actual, pero ang imagination ko dyan, sinasabi ng 12, ako ang pinakamagaling kasi ganito ginawa ko eh. Sabi naman ng isa, parang ako mas pinakamagaling kasi ito na yung nagawa ko. Sabi naman ng pangatlo, parang ako kasi mas close ako kay Lord eh. Sabi naman ng isa, hindi, mas mataas yung posisyon ko sa inyo eh. So yan yung una. The disciples had been arguing which among them might be the greatest. Sabi sa Lucas yan, pag tinignan natin. Pangalawa, background, Jesus asked the disciple what were they discussing on the way. Naglalakad sila, nagtatalo eh. Sabi ng Panginoong Yesus, ano ba pinagkakaguluhan dyan? Ano ba pinag-uusapan nyo? Ba't parang hindi kayo matahimik? Anong sabi ng mga disciple? They kept silent because they were embarrassed about their argument. Tumahimik lang. Bakit? Nahihiya. Nahihiya siguro sila na yung pinagtatalunan nila, sino sa kanila yung pinakadakila. No? Sabi sa Marcos 9 verse 33 to 34. Next. Ito, actually, humupa na yan eh. Nung naglalakad sila, tumahimik na nga sila eh, dahil nahiya sila kay Jesus Christ eh. Pero nabuhay uli yung issue eh. Tingnan nyo nangyari ah. James and John, isa sila sa 12 disipulo, reignite this debate when their mother to ask Jesus for her sons to be exalted in the kingdom. Ayan yung sinabi ng nanay nila kay Jesus, sabi niya, Panginoon, pag po ba umakyat kayo sa langit, pwede po ba yung anak ko sa kaliwa, ang anak ko sa kanan? Ang sabi ni Jesus Christ, sagot na, hindi mo nalalaman ang iyong hinihingi. Ngayon, nung narinig yan ng mga alagad, nabuhay muli, na-reignite yung competition. Siguro nainis yung 10. Grabe naman to. Hindi pa tayo conclude kung sino pinakadakila sa atin. Gusto mo sila na yung left and right? So ibig sabihin, wala na pala kaming silbi, sila lang pala dapat. So nabuhay. Nabuhay yung competition. Imagine kung sino yung pinag-uusapan natin dito. The 12 disciples. Sila yung laging kasama, sila yung laging kausap, sila yung laging kapiling. Pero nangyayari sa kanila, argue. Imagine. Last, the disciples even argued about which of them was the greatest after the Lord's Supper. After ng huling hapunan, dadakpin na lang si Jesus Christ, ipapako sa krus. Hindi pa sila tapos sa competition, dun sa argue nila, sino sa kanila pinaka-the best, pinaka-dakila. At dahil nga dyan, lumabas yung Matthew 18 verse 1 to 5, ano doon? Directly, tinanong na nila si Jesus Christ eh. Panginoon, sino po bang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pero ang pinagtataka ko, bakit kaya hindi niya nila tinanong na, Panginoon, sa aming 12, sino kaya ang pinakadakila sa amin? Wala naman tanong na gano'n, no? Broad yung tanong. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Hindi ko alam kung nabigla sila sa sagot ni Jesus Christ. Kasi hinahanap ko sa Bible kung ano yung reaction nila, ano yung feedback nila. Wala akong makita eh. Hindi ko alam kung tumahimik lang sila, na-realize nila, nag-usap-usap sila. Ang sabi ni Jesus Christ nga ulit sa verse 2, sige nga, nga natin sa verse. Verse 2, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila. Sige, verse 3. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa harian ng langit. If ito gagawing literal na mga disciples, pipilosopuhin nila si Jesus Christ. Paano kami babalik sa pagkabata? Baka sabihin ni Pedro that time, Panginoon, 24 years old na ako eh, paano ako babalik sa pagkabata? Hindi pala ako magiging greatest. Hindi eh. Pero merong kahulugan ang Panginoon, bakit niya sinabi? Bakit siya tumawag ng bata eh? Sabi sa verse 4, nilinaw niya rito eh. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Pag-usapan natin, anong karakteristik ng bata?
Sino rito may batang kapatid? Mga 5 years old pababa. 8 years old pababa. No? Pero sino rito nagtuturo sa mga bata? Meron, no? May mga kids teacher dito. Sino dito may pamangkin, pinsan na bata? Yung mga bata na yan, established na ba ang buhay niyan? Nakakita na ba kayo ng bata? 5 years old pala, engineer na. Abogado na. O kaya meron bang mga bata rito na bata pa lang sila, kaya na nilang magsulat ng napakahabang essay at mag-multiply ng sandamukal na math. At meron pa ritong mga bata na hindi na kailangan ng tulong ng magulang, 5 years old pa lang, I can do it on my own. Di ba? Meron bang mga bata na bata pa lang sila, kaya na nila makipagsapalaran sa Maynila, mag-isa, magkukommute from Bulacan? Wala. Ibig sabihin lang nito, ang pinatutukuyan dito ng Panginoon, karakteristik ng isang bata, ay, karakteristik ng walang-wala. Ibig sabihin, kung ikaw mismo, nakatingin ka sa sarili mo, tinitingnan mo yung sarili mo, lahat ng ginawa mo, nakabase ka lang sa kaya mo, nakabase ka dahil kaya ko na to, hindi ka magiging greatest o hindi ka magiging qualified. Bakit? Kasi ang sabi dyan, ang sino mang nagpapakababa gaya ng bata. Alam nyo ang bata? Pag sinabi mo yan, gagawin. Pagka pinangakuan mo yan, pagkakamali ko sa Matimbo, pagka po kasi ako napumunta ng Matimbo, paglapag ko doon, si Kuya MJ, takbuhan na yan, sila Rondro, nagtatakbuhan. Ang mali kong nagawa sa kanila, naipangako ko, bibilang ko sila ng Jollibee. Hindi ko nagawa. Kada balik ko doon, pag narinig yung Kuya MJ, narinig ko, ayan na yung Jollibee. So, ibig sabihin, buwan na lumipas, hindi nawawala sa isip nila yung pangako. Ang grabe yung katangian ng bata, no? Tapos yung mga bata na yan, meron doon doon sa Matimbo. Ito, saksi ako doon Yung isang bata, sinapok niya yung isang bata. Umiyak. Tapos mamaya pinag-ayos namin, bati na kayo, maglaro na kayo. After 10 minutes, okay na, naglalaro na. Tawanan na ng tawanan. Ganun lang kabilis magpatawad sa bata. Ano pa? Yung mga bata, tawanan sila ng tawanan, kapag merong award yung isa, pumapalakpak lahat. So, ibig sabihin lang dito, ang pinapatungkulan dito ng Panginoon, kaya niya sinabing bata, ay yung humility ng isang bata, no? Nagpapakababa. Nung ancient times kasi, nabasa ko lang to, ang bata kasi, ang ibig sabihin nun, nothing. Kasi walang ambag, walang kakayanan, alagain, ganun lang Tuturuan mo, hindi kaya mag-stand sa sarili. So, ganun ang stand ng bata. Pero nakakapagtaka, nung tinanong ng Panginoon, tinanong ng disciples kung ano yung pinag-aawayan nila, ang sagot ng Panginoon, kailangan mong maging bata. Alam nyo yung isa sa mga dapat nating tandaan, point number 1, ito. Point number 1, it doesn't come from anything we accomplish. Para maging qualified ka sa harap ng Panginoon, o para maging pleasing personality ka sa harap ng Panginoon, hindi yan nanggagaling kung anuman yung na-accomplish mo sa buhay, anuman nagawa mo sa iba, anuman nagawa mo sa tao, o anuman ang nagawa mo sa mundo. It doesn't come from anything we accomplish. Imagine kung yan ay tungkol kung ang pagiging dakila o pagiging qualified sa harapan ng Panginoon o sa kingdom of God ay come from accomplishment. De sana hindi bata siguro yung inangat ng Panginoon, no? Baka kumuha siya ng hari o baka kumuha siya doon ng magagaling, no? Pag di kayo naging katulad nito. Hindi, bata. So, it doesn't come from anything we accomplish. Hindi siya tungkol sa accomplishment mo. Ngayon, i-check mo yung sarili mo ngayon. Saan pa ba umiikot ang isip mo, ang mundo mo, yung qualification, yung pagpiplease mo sa God? Ito ba'y tungkol pa rin sa ginagawa mo? O tungkol sa personal mo, tungkol sa sarili mo? Kasi ang humility po, ang humbleness na sinasabi rito at ang pagiging bata,
tinatalakay ng Panginoon ito is about your personal, sarili. Hindi ito yung iba. Okay? So, sige, next slide. Ang sabi dyan, we are qualified to be part of God's kingdom if we depend on God for everything. So, kung lahat ng bagay, para kang bata, nakadepende ka sa magulang mo, kung kailan ka kakain, kung makakabili ka ba nito, makakapag-aral ka ba, anong oras ka gigising, magpapagising ka pa sa magulang mo, ano kakainin mo, lahat nakadepende ka sa magulang mo eh. Ayan daw ang dapat maging karakteristik natin sa Diyos. We depend on God for everything. Kulang ka ng financial, depend on God. Kulang ka ng talino, depend on God. Kulang ka ng karanasan, depend on God. O meron kang hinihingi na wala ka, depend on God. Ayan ang tinuturo. Ayan ang tinuturo sa akin ng Panginoon bago matapos ang taon. At hindi ko alam, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung ano yung kinokorek mo sa akin, pero salamat kasi ito yung nare-remind mo sa akin. Kailangan ko mag-depend sa'yo sa lahat ng bagay. Hindi sa sarili kong kakayanan. No? Hindi sa sarili mong nagawa. Okay? Merong, sa isang beach, alam niyo ba yung beach? Dagat, no? Merong naligo na bata, mga 5 years old na babae. Maya-maya, nalunod. So, sa kasamaang palad, nalulunod siya, hindi pa siya napapansin, at biglang may nakapansin sa kanya na isang turista doon, at tinawag sa lifeguard. Yung lifeguard, kinuha siya, wala na siyang malay. Paglapag doon, nilapag. Parang ano na siya, blackout. Ang daming tao, pinagkakaguluhan. Maya-maya, may isang matandang lalaki na lalapit na ganyan, nahawakan. May kumakaripas na takbo na isang lalaki na malaki katawan eh. Sabi niya, tumatakbo. Whoop! Huwag niyo hahawakan niya, huwag niyo hahawakan. Layo, layo! Layo kayo, bigyan niyo hangin, layo kayo. Yung matanda na hawak, napaatras siya. Atras siya na ganun. Lumapit ngayon yung kumakaripas na takbo. Ay, security guard, meron akong training dyan. Layo! Ang ginawa niya, sini-PR niya, mouth to mouth, at ginawa niya lahat. At ang magandang nangyari, nagising yung bata. No? Naibugan niya yung tubig. Palakpakan lahat. Ay, security guard, sabi niya ganun. Meron kaming training ng first aid, kaya alam ko gagawin. Dapat, hindi kayo nangingialam pagka wala naman kayong alam. Layo kayo, kasi kailangan ng hangin yan. Sabi. Hindi, sabi nung yung matandang lalapit, umatras lang, tapos pumapalakpak. Kinagabihan, yung security guard puyat. Inatake, na cardiac arrest. So kailangan siyang isugod sa ospital, tumawag ng ambulansya, sinugod siya sa ospital. Kailangan niya ng immediate medical assistant, parang ganon. Then nandun na siya sa ICU, nagising siya at nai-transfer siya doon sa, inasikaso siya ng doktor, no? Nagising siya, tinransfer siya sa normal room. Pagkagising niya, syempre, nagpapasalamat siya at na-survive siya. Hinahanap niya yung doktor kung sino yung sumagip sa kanya, sino yung doktor na nag-asikaso sa kanya. Pagpasok ng doktor, yung matandang lalaki, nakadahawak dapat sa babae, na sinabihan niya na, hop! Huwag kang lalapit, huwag kang munang gagalaw. Nung inaaninawan niya, sabi niya, kayo po ba yung matandang lalaki doon sa beach? Oo, ako yun. Naalala nga kita, kaya nga inasikaso kita, kasi ikaw yung security guard na sumagip sa bata. No? Ako nga pala si ganito, at ako ang president ng hospital na to. I am the head doctor of this hospital. Sabi niya, bakit po hindi niyo ako sinabihan na head doctor kayo? Mas may alam po pala kayo doon sa pagsagip sa bata. Alam mo sabi ng doktor, hindi naman importante kung ano ako, kung gaano ako kataas, at kung ano yung accomplishment ko. Nakita ko, naiisa tayo ng goal. Ano yung goal? Sagipin yung bata. At yung ginagawa mo, tama. Sinasagip mo yung bata at tama yung ginagawa mo. Bakit ako makikialam kahit mas mataas ako sa'yo? Nabuhay yung bata, pumapalakpak ako sa ginawa mo at na-amaze ako sa'yo.
Hindi tungkol sa dahil ako yung president ng hospital at ikaw kaya mo, ikaw yung gumawa, kailangan kong magalit at kailangan dahil mas mataas ako sa'yo, ako dapat yun nandun. Sabi nung security guard, salamat po, Doc. At doon sila nagkakilala. No? Doon natapos yung istorya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ito tungkol, actually, yung buhay, hindi tungkol sa accomplishment kung sino ka, ano ka, o kailan ka. Ito ay tungkol sa isa. Goal. Ano ba talaga goal natin? Kailangan ba dahil mas mataas ako yun? Isa tayo ng goal eh. Ano ang goal nating lahat dito? To please God. To serve God. Preacher ako. Yung iba, sabihin, usher lang ako, hindi naman ako kayang magsalita. Hindi ganun eh. Bakit? Ano ba yung goal natin? Iisa lang. To please God, to serve God, at maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Kaya hindi ito tungkol sa anuman ang ating na-accomplish. We are qualified to be part of God's kingdom if we depend on God for everything. Sa lahat, everything. The qualified, no? Point number 2. It comes from receiving the grace of God. Kung babalikan kasi natin yung verse kanina, nung tinanong ng mga alagad kung sino ang pinakadakila, sumagot si Jesus bata. Pinakita niya, kung di ka magpapakababa, kagaya ng batang ito, hindi ka magiging qualified sa kaharian ng langit, hindi ka magbabago at magiging katulad ng batang ito. No? So, it comes from receiving the grace of God. Kagaya nga ng isang bata na umaasa lang sa magulang o umaasa lang kung anong meron, ang pagiging qualified sa kaharian o sa mata ng Panginoon, nanggagaling lang sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, at hindi dahil sa akin, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa ginagawa mo, at hindi dahil sa gaano ka kagaling, gaano ka kalinis. Kasi anong sabi ng Roma 3:23? Lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kahit sino sa atin, walang karapat-dapat. Kaya lahat ito ay nanggagaling lang sa grace of God. Now, let's define what is grace of God. Grace of God means undeserved favor. Ibig sabihin, mayroong pabor na nakukuha ka, na binibigay sa iyo, pero hindi mo siya deserve. At ano yun? Ano yung grace na yun na nanggaling sa Panginoon? Everyday, gumigising ka, everyday, nakakapagtrabaho ka, at ano yung pinaka-greatest? Yung sinagip niya tayo sa ating mga kasalanan, no? Sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Yung ginawa natin kanina, Lord's Supper, pagpapaalala na ginawa ng Panginoon sa atin. So, yung pagiging qualified sa harap ng Panginoon, sa langit, hindi ito dahil sa ating gawa, o hindi ito dahil sa magaling tayo, o hindi tayo dahil sa nag-decide tayo na tanggapin ng Panginoon. Hindi lang yon. Ito ay nanggaling sa grace of God. Nagsimula ito nang tinanggap natin ang undeserved favor from God. Okay? At nabanggit ko nga kanina, kasi grasya lang pinag-uusapan natin, grace So, by grace tayo lahat dito No? Ano man ang mangyayari sa atin, kinabukasan, hindi natin kailangang isipin kasi aasa tayo sa grace of the Lord. Naalala ko yung mga bata na yon na binabanggit ko kanina, hindi nila nakakalimutan yung pangako. Kasi ang mga bata, promise holder, hinahawakan nila yung mga pangako. Pagka may pangako, natatandaan nila. At alam nyo ba, just a trivia, mayroong 8,000, sige next slide, there are 8,810 grand total promises in the Bible. Kung pangako ng Diyos sa tao, basahin mo ang Bible, napakarami, libo. Pero, sometimes, ang nangyayari dun sa mga alagad, di ba, may pangako ang Diyos merong mga kasama sila lagi ng Diyos, nakalimot Saan sila na-focus? Sa sarili. Ako yung pinaka-great. Hindi ikaw, mas magaling ako sa'yo. Ganun sila na-focus Baka mamaya kasi, merong 8,810, hindi natin naaalala, hindi natin naiisip. Bakit? Nakapokus ka sa sarili mo.
Ang ginagawa natin, more on achievements natin, sarili natin, gusto natin, o nararamdaman natin. Hindi eh. Lahat ng ito ay by grace lamang ng Panginoon. Grasya lamang. Wala tayo, no? Alam niyo po, kasi ako, start May 2023 hanggang December 2023. Sa work ko po kasi, nagkatrabaho po ako ngayon sa Converge, no? Simula May, magulo na isip ko. Kasi I feel unappreciated. Feeling ko wala akong value sa company. Bakit? Kasi pinangakuan ako, ang daming pangako sa akin. Ang tagal ko naghihintay, hindi nangyari. Pero lahat ng pinagawa, ginagawa ko. Pero wala akong na-receive. Kaya ang ano ko sa sarili ko, unappreciated ako. Kumbaga parang walang kwenta tong company na to. Hindi ko na naisip yung pagpapala ng Panginoon na sumasweldo ako. Hindi ko na naisip yung pagpapala ng Panginoon na meron kaming maayos na environment sa team. Nakakatulong ako sa magulang ko. Kahit papano, nakakatulong ako sa mga bayarin sa bahay. Hindi ko na naisip yun. Kasi nga, napokusas ako sa sarili ko na sa kumpanyang ito, hindi ako valued. Wala akong value. At ayan ang kinorek sa akin ng Panginoon. No? Starting December, nagpe-pray ako. Starting November, actively applying na ako sa iba. Sabi ko, naiinis na ako sa company na to. Wala akong value. So, focus na ako sa sarili ko. Actually, parang nakalimutan ko nga na dapat sa Lord ako na tumitingin ng sign eh. Kung aalis na ba ako, hindi. Sarili ko pinagbasihan ko eh. Nag-apply ako, na-hire ako. November 30, naka-receive ako ng job offer, pinirmahan ko. December 1, nag-file po ako resignation. Kasi nga, overflow na yung inis ko noon eh. Pero, nung time na yon, December 1, all is well yung transition ko sa kabilang company. Kailangan ng requirements, kinumpleto ko, nakukumpleto ko ng maayos. Kaso lang, hindi ko maintindihan ang sarili ko, nababagabag ako sa puso ko. Tapos nung time na, kausap ko nga sila, Jello, no, nag-pray kami. Tapos yung gabi, iniisip ko, pinaunawa sa akin ng Panginoon, nakasentro ka ba talaga sa akin o sa sarili mong nararamdaman lang? Kumbaga, iniisip ko yun, pero continuous lang ako sa pag-ayos ng papel. Kinakausap ko yung existing company ko, nagta-turnover na ako. Tapos may lakad nga kami nila Pinsan Joel, dapat noon that time, kinancel ko kasi medical ko sa company. Nagtataka ako, okay naman ako. Pero nung magkaka-medical, 1 week before, nagkasakit ako. To the point na, hindi ko kayang isugal yung medical kasi dahil nga may sakit ako, babagsak ako eh. Alam ko. Hindi dapat ako mag-medical na hindi maayos yung katawan ko. Kasi isang requirement eh. Friday yon. Na-cancel yung lakad namin sa Norsagaray dapat yun, no? Norsagaray. Na-cancel din yung medical ko. Monday, naka-work from home ako. May tumawag sa akin eh. Kasi, eto na, yung puso ko, pinapaunawa na sa akin ng Panginoon na lahat ay according sa plano ko. Meron akong plano sa'yo. Kailangan mo magtiwala. I-humble mo yung sarili mo sa harapan ko. Kailangan mo magtiwala sa akin. You need to depend on me on everything. Merong pangako sa Biblia, panghawakan mo. Ayan ang mga sinabi sa akin ng Panginoon that time. Monday morning, work from home ako, pero pumunta ako ng NBI, kasi pumila ako doon. Pumunta ako ng munisipyo ng Bulacan, kumuha akong sedula. Lunchtime, naka-receive ako ng tawag from HR ng company namin. VP of HR, Vice President of HR. Nung sinagot ko yung tawag, nanginginig ako actually. Kasi alam kong mataas na tao siya. Mark po tawag sa akin. Ang pangalan din niya, Mark. Marky. Ako, Mark. Mark, this is Marky. The HR AVP, sabi niya. Can you go to office today? Usap lang tayo. We prepare something that we can talk about, sabi niya. And kasi sabi ko, sir, naka-work from home po ako ngayon. Sabi niya, ano lang kasi to, urgent lang, baka pwede kitang pakiusapan na go to office ASAP. Ang ginawa ko, uwi ako ng bahay, sabi ko, Nay, patulong na lang ako, pakiayos na yung damit ko. Tapos pakibalot na lang ako ng lunch. Kailangan kong bumiyahe ASAP. Then naligo ako, punta sa sasakyan, biyahe, traffic pa sa NLEX nun eh. Then pagdating ko sa office, tawag ako, sabi ko, Sir Marky, I'm already here at Reliance, sa office.
Okay, I will go downstairs in 5 minutes. Pagka-pasok ko sa office, bigla siyang lumapit sa akin doon sa likod. Mark, kinamayan ako. Let's go to Patrick office. Yung Patrick office na yon, that's the VP of our whole department. So, kasunod niya ako, nakinginig ako kasi dadalhin ako kay Patrick. Feeling ko, meron akong trouble. Nung naglano ako, pagpasok ko sa office, kinamayan ako ng boss, pinaka-boss namin. Let's have a seat. Formal na formal, hindi kasi ako ganun, kasanay ng ganun. Umupo ako. Then pinag-usapan, Mark, ito yung pinapanalangin ko sa Panginoon na naramdaman ko noon. Sabi ko, I feel unappreciated. Alam mo, sabi sa akin, Mark, unang-unang words na narinig ko, we appreciate you. Halos gustong tumulo ng luha ko that time. We can't afford to lose you. Yun yung narinig ko. Tapos nung time na yun, naiiyak talaga ako. Kasi never imagine in my life, kasi ako sanay na ako sa tao, hindi ako appreciated ng tao, sanay ako dyan. Hindi ako tinuturing na kaibigan ng tao kahit lagi ko silang kasama, sanay ako dyan. Nasanay ako sa ganyang senaryo. Nung narinig ko yon, we appreciate you, we can't afford to lose you. Grabe yung tibok ng puso ko, nanginginig talaga ako that time. Ano bang problema pag-usapan natin? Sinabi ko, naging transparent ako sa mga po yung loob ko, pinangakuha niyo ako ng promotion, acting ako pero hindi niyo po binigay yung papel ko, ganyan. Sa madaling salita, ang dami. So ito yung sinasabi ko sa iyo, may prepare something that we can talk about. Binabaan lang nila ako ng papel. Sabi niya, sige, basahin mo lang. We understand you, we appreciate you, we are sorry. Ganyan yung naranasan mo sa company na to. And ayan yung plano namin sa iyo, and we promise na you will never experience it again. Nung time na yon, alam mo ba mapasok sa isip ko? Ang sabi ng Panginoon, yung mga pangako niya sa akin na pinangahawakan ko, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. And pumasok agad sa isip ko. Tapos, when the time is right, the Lord will make it happen. Nung binabasa ko, umiyak talaga ako noon eh. Hindi ako umiyak na literal, pero lumuluha ako. Nakikita nila. Sabi niya, alam ko, nakikita ko yung Facebook post mo eh. Binisit kita eh. Sabi sa akin nung yung pinaka-boss namin. Hindi ka pa ba magpapakasal? Parang ang tanong niya na habang pinabasa ko, parang iba na yung pinag-uusapan namin, personal na buhay na. Sabi, sige, if that is acceptable to you, kindly sign. And then, grabe yung damdamin ko that time. Sabi ko, Lord, ito yung hinihiling ko. Na pagpala, dinepende ko to sa'yo at hindi ako nakatingin lang sa sarili ko. Ganito pala yung mangyayari. Na-appreciate ko, Lord, yung tulong mo. Pinirmahan ko, nagkamayan kami. Then after that, sabi, you can go home. Just rest your mind. Salamat. At pinagtanto-tanto ko nung gabi, nasa dorm na ako nun, mag-isa ako, iniisip ko. Magme-medical ako, nagkasakit ako. Bakit? Hindi ako natuloy. Kinamandayan nun, bigla akong tinawagan. Sabi ko, Lord, meron ka talagang plano. Meron ka talagang plano sa akin eh. Hindi mo pa ako pinapaalis, ibig sabihin nun. And then, sa devotion ko, ang sinasabi ng Panginoon, sasamahan kita. Pero alam nyo, natatakot ako eh. Bakit? Kasi great responsibility yung pinirmahan ko. Ini-imagine ko that time. Pagpasok ko ng January 2, 3, 4. Ano ba ang date ngayon? 7, 5. Yung 4 days na yon, grabe. Para ako nagtrabaho ng almost 1 month sa dami ng inaasikaso. Pero alam nyo po, nakapag-prepare ako ng preaching. Noong December, Pastor, nagagalit na po ba kayo sa akin? Kasi ang nangyayari, pag ako preaching, nakatayo rito, lagi kong pinapasa sa kanya. Late announcement, Friday na. Kasi hindi ako makapag-prepare eh. Pero mas less yung responsibility ko. Mas less yung ginagawa ko. Pero hindi ako makapag-prepare. No, nung time na to, ang dami ko talagang ginagawa. Pero, binigay ng Panginoon yung mensahe na sabi ko, nakapag-ready ako sa preaching. Hindi ako nagpatap kay Pastor. First Sunday of 2024, merong ginawa sa akin ng Panginoon. 2023, multiple of plot twists bago matapos ang taon. Sabi ko, Lord, it's not about the blessing. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa position, hindi ito tungkol kung ano man. Ito ay tungkol saan? Sa pangako ng Panginoon na gagawin niya pag
ikaw ay sumentro sa Kanya at hindi sa sarili mo. Kasi nga, there are 8,810 grand total promises in the Bible na dapat natin panghawakan at yung qualified moment, mangyayari lang. Point number 2, ano nga yun? Grace of God. Biyaya, pagpapala lang, no? Kailangan natin maging bata. Pagka naging bata ka, you need to depend on God for everything. Hindi dahil kaya mo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil magatalino ka, may tinapos ka, kaya mo, malakas ang appeal mo sa tao, marami kang kaibigan, hindi ganon. Kailangan ang mindset mo, meron kang Diyos. Merong Diyos na kasama ka. The qualified, point number 1, hindi ito tungkol sa accomplishment natin. Point number 2, at hindi ito tungkol sa atin kundi sa grace of God. Point number 3, the way up is to go down. Verse 5, pwede po pakibalik sa verse 5. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Alam niyo po sa churches, nakapanood po ako ng isang, hindi ko alam kung parody siya o talagang, ano ba tawag doon, yung parang iniobserbahan mo yung tunay na pangyayari, yung survey ba o parang meron silang sinet up kung ano yung gagawin ng mga tao sa paligid. Tawag? Social experiment. Yun, tama. May social experiment sa isang Christian church, may pumasok na marumi, mabaho. Pero sinadya niya lang yun. Hindi maayos ang damit. Nung papasok sa church, hindi siya pinapasok. Nagulat ako dun hindi ko alam kung scripted to. Pero nakita ko ganun na nangyari. Hindi siya pinapasok, sabi. Pinaalis siya kasi mabaho, makaka-disturb daw. Hindi daw makakapag-focus yung mga tao. Eh, sinasabi kasi ng Panginoon sa verse 5, yung tatanggap sa batang ito, ay tumatanggap sa akin. Yung bata, wala yan. Wala pang bili ng damit yan, wala pang bili ng pagkain yan, walang-wala yan. Yan yung pinakalas, yan yung pinakalis, kagaya nga na sinabi ko. Ang mga churches ngayon, pagka may pumapasok na last, wala, hindi acceptable, ano nangyayari? Hindi tinanggap doon sa napanood ko. Masakit. Kaya siguro, winawarningan tayo ng Bible na dapat maging acceptable sa atin yung mga yon. Kasi darating ang panahon at nangyayari na nga ngayon na yung mga ganong tao, hindi na acceptable sa church. Ano mo ba pagkaintindi natin sa church? Ito ay lugar para sa ano? Para sa lahat. Para sa lahat ng tao. Makasalanan, nakagawa ng kasalanan, mahirap, mayaman, babae, lalaki, open. Kasi nga, dito, ang pinaparangalan, hindi ang pastor, hindi ang pangalan ng church, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon na namatay sa krus para sa ating lahat. Hindi para sa mayayaman lang. Hindi para sa mga meron lang. Hindi sa mga may trabaho lang. Hindi para sa mga magulang lang. At ito dapat ang bantayan natin. Yun, harsh moment na yun eh. Pero sa buhay natin, kumari dito sa paligid, meron ka pa bang interaction sa mga bata dyan o sa mga nanay dyan na hindi ganong kapansin-pansin? Hindi ganong maingay? Hindi ganong nagsasalita? Nakakausap mo pa ba? Nababati mo ba? May concern ka ba? O you are concerning yun your ka-level? Nakakaintindihan mo? Nakakasama mo? Yun na lang ba concern mo ngayon? Yun ba ang tama? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung likod mo. Parents, youth, tingnan nyo yung paligid nyo. Ilan ang bakanting upuan? Nagsimula tayo ng January, puno hanggang likod. Youth, puno hanggang likod. Parents, puno hanggang likod. Ngayon, tingnan nyo.
Why? Baka tayo lahat nasa up. Wala nang bumababa. The way up is to go down. Ang nangyayari kasi, baka hindi lang natin napapansin, puro sarili na iniisip natin. Baka mamaya natutulad na tayo sa mga alagad no? Na that time na dapat maunawaan natin. Tinatanong na natin yung sarili natin, ako ba yung the best? Parang ako yung tama, sila hindi. Parang ako ba yung dapat paniwalaan? Ako ba yung dapat mag-adjust? Ako ba yung dapat kumausap? Ako ba yung dapat gumawa? Ako ba yung dapat tumanggap? Sabi sa Marcos 9, verse 35, naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, miniting niya na yung 12 sabi diyan, ang sino mga nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat. At maging lingkod ng lahat. Kung sino gusto maging qualified, pleasing sa harap ng Panginoon, dapat maging huli ka. Last and least. At ano pa sabi diyan? Maging lingkod ng tropa. Maging lingkod ng nanay. Maging lingkod ng youth. Hindi Ang sabi, maging lingkod ng non-Christian. Maging lingkod ng Christian. Hindi. Ng lahat. Kasi nga tayo nandirito, we are serving King of Kings. Lord of Lords. Para maging nasa taas tayo, kailangan natin magpakababa, no? Merong isang hari, sa isang kaharian, nagpapasalamat siya sa spiritual master niya, kung tawagin. Sabi niya, pumunta siya sa spiritual master niya, yun yung tumutulong sa kanya lagi sa mga advice. Sabi niya, Master, sabi niya, alam ko, kilala mo akong hari, no? Pero, para maibalik ko yung utang na loob ko sa'yo, gagawin ko lahat ng gusto mong ipagawa. Sabi nung master, wala naman akong kailangan. Sabi, hindi, iniinsist ko. Kung kahit anong gusto mo. Sige, dito kasi sa bahay ko, maraming langaw. Baka pwede mong pakihuli. Sabi nung hari, isip niya, ano ba tong request ng master ko? Pero dahil may utang na loob ako sa kanya, gagawin ko. Nainuhuli niya yung langaw. Sa isip niya, hari ako, nanguhuli akong langaw. Pero sige, aalang-alang sa master ko, inuhuli niya. No? Hindi niya mahuli. Kasi ang dami niyang gold Mabibigat. Kailangan ko yata tanggalin yung gold ko para mahuli. Pero hindi, hari ako, hindi ako pa pwede magmukhang alipin. Hinuli niya pa rin, hindi niya tinanggal yung mga nakasabit sa kanya dahil symbol ng isang hari. Hindi niya nagawa. Anong sabi ng master? Alam mo, King, salamat, I appreciate you. But alam mo ba't di mo nagawa yung gusto ko? You do it with pride. Hindi mo nga matanggal yung mga gold mo Bakit? Kasi hindi ka handang bumaba sa pagiging hari para gawin yung isang pabor. Sino rito handang bumaba ngayon sa pagiging walang-wala para lang makaabot yung walang-wala? Sino rito handang maging bata para lang maabot yung mga bata? Sino rito handang magpaka-mature para maabot yung mga mature? Alam nyo, ibig sabihin lang nito, maging lingkod ka ng lahat. Isipin mo na yung ginagawa mo ay para sa Panginoon. Kasi mahirap naman talaga yung maglingkod Kasi nga may sarili tayong personality, may sarili tayong pangarap at gusto. Pero ang sinasabi ng Panginoon, for us to be qualified, the way to up is to go down. Number 1, hindi ito tungkol sa accomplishment, galing, talento mo, hindi rin ito tungkol sa kundi sa grace na binigay ng Panginoon. At huli, for us to qualified, kailangan, magpakababa at maging lingkod ng lahat. Yan ang pinapasabi sa atin ng Panginoon ngayong first Sunday of 2024. Now, check yourself. Qualified ka ba? O hindi na? But dahil ito ang mensahe sa atin ng Panginoon, hindi natin huhusgahan ang isa't isa o ang sarili natin
kung qualified ka o hindi, kundi isa itong bagong kabanata, bagong simula, para simulan sa sarili natin, personally, ang mga bagay na pinag-usapan natin ngayon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 18, kung hindi ka magbabago at magiging katulad ng isang bata, magpapakababa at hindi ka tatanggap ng bata, hindi ka katanggap-tanggap sa paningin at sa kaharian ng langit. Pwede po ba lahat tayo tumayo? Ngayon po, kagaya ng nasabi ko kanina, ito ay tungkol sa personal na kalagayan natin o personal na iniisip natin. I-check mo na lang yung sarili mo, kung ano yung mga bagay na na-miss natin na dapat nating simulan uli sa bagong kabanata ng taon na ito. Sa bagong taon na binigay sa atin ng Panginoon, ngayong 2024. Kasi po, kapag hindi tayo napapaalalahanan, makakalimot tayo. Kagaya nga ng sinabi, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. So ito po ay isang paalala lamang at hindi ito isang panghusga sa atin na hindi na tayo qualified, kundi pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na dapat i-check natin yung mga sarili natin sa mga bagay na ito. Tayo ba'y may karakteristik pa ng bata na nagpapakababa at na nakadepende ang lahat sa Panginoon? So ito ang dapat nating simulan. Ito ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. Youth, parents, kids, even kids, i-check natin yung mga sarili natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon, magpasubmit tayo sa Panginoon. Nag-Lord Supper tayo kanina, pinatunayan ng Panginoon paulit-ulit at pinapaalala sa atin kung ano ang ginawa niya sa krus para sa atin. Tayo'y walang silbi. Sabi ng Roma 23, walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa Panginoong Hesus, ginawa niya tayong karapat-dapat. At ito yung mga paalala niya. Tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na to na binigay mo po sa amin. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa yung mga anak na nakinig na yung salita. Lord, inihiling po namin na ito po hindi lamang pumasok sa kabilang tenga at lumabas sa kabila, kundi Lord, ito'y tumimo sa aming mga puso at maging signal na this 2024, we need to check something on ourselves. Na kailangan naming tumayo sa bagong simula, bagong kabanata ng aming buhay na kalugod-lugod sa iyong harapan, pleasing at qualified, Panginoon, sa iyong qualification sa amin. Lord, ang buhay namin ay hindi magaling at hindi namin kaya kung wala ka. Ano man pong meron kami ngayon, isang iglap lang, Lord, kaya mong bawiin. Ano mang wala kami ngayon, isang iglap lang din, Lord, kaya mong ibigay. Kaya, Lord, help us to depend to you in everything, Panginoon. Financial, physical, emotional, ano mang problema, ano mang pong pangarap, ano mang pong mithiin, at ano mang pong nangyayari, Lord, ipagkatiwala namin ito sa iyo. At ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Ikaw po ang maging sentro ng aming paglilingkod at hindi po ang aming sarili. Lord, i-correct mo kami, turuan mo kami palagi, araw-araw, sa mga mali naming pag-iisip, mali naming ginagawa. At lawa, Lord, ngayon taon, 2024, ngayon pong simulang linggong ito, magamit kami sa kaharian mo dito sa lupa. Lalo na po, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita dito sa lupa. Lord, samahan mo kami. We ask for fire. Yung apoy sa aming mga puso ay ibigay mo po sa amin, Lord. Hinihiling po namin yung pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa aming church. Samahan mo po kami at ikaw lamang po yung maitaas. Purihin ka, maghari ka. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord.